Hello guys, good evening. Magluluto tayo ngayon ah, ng creamy garlic buttered Tuscan shrimp. So tara guys, samahan nyo ako para magluto ng hipon. Yan, initin lang natin yung ating pan. Kailangan hindi gaanong mainit para hindi masunog ang ating butter. So, ang lalagay natin ng butter, mga 3 to 4 tablespoons siguro. So, habang tinutunaw natin yung ating butter, maglalagay na tayo ng mga 2 tablespoons na garlic. So, yung ating butter, hindi kailangan masunog, pati yung garlic para hindi magkaroon ng ibang lasa yung ating shrimp. Ayan, kung okay na yung ating butter, natunaw na siya, ganyan na siya, yung bawang hindi natin kailangan gustahin. So, ilalagay na natin yung ating binalatan na hipon. Itotoss lang natin siya. So, yung ating hipon, lalagyan natin siya ng konting salt. Konting pepper. Yung ating hipon, pagka na kulay orange na siya, hahanguin natin. So, ayan siya. Halo-haloin lang natin para hindi dumikit yung ating hipon. So, ayan guys, pag ganito na ang kulay ng ating hipon, i-remove na natin siya. Ayan, alisin natin yung ating hipon. Tapos, i-low fire din natin yung ating burner para hindi masunog yung ating butter. Madali lang itong lutuin guys. Madali lang din i-prepare. Hindi naman ganun katagal i-prepare. So ayun guys, ito na yung ating hipon. Niluto lang natin siya ng mga 2 minutes. Lagay na natin yung ating chopped onion. Set aside lang natin yung ating hipon. So, habang sinusutay natin yung ating onion, ilalagay na natin ang ating chopped tomato. Guys, dapat ang tomato na ilalagay dito is sun-dried dapat. So, wala tayong sun-dried, kaya ang ginamit ko, fresh tomato na lang. So, ayun guys, halo-haloin lang natin siya hanggang sa medyo ma-gisa ng maayos yung ating
kamatis. Pag medyo okay na yung yung kulay ng kamatis, low fire lang natin ng konti yung ating kalan. So ayan, halo-haloin lang natin ng mabuti hanggang sa kumatas yung ating fresh tomato. So ayan na siya guys. Okay na yung ating kamatis. Lalagay na natin yung ating fresh milk. Mga 1 cup na fresh milk ang ilalagay natin. Kahit anong brand ng fresh milk ang gamitin nyo, pwede naman. Kaso yung nasa chiller, head, kaya ito na lang ang ating gagamitin. Pag nilagay na natin yung ating fresh milk, hihinaan na natin yung ating apoy para hindi masunog yung gatas. So, ayan na siya guys. Ayan, pag ilagay na natin yung ating fresh milk, maglalagay din tayo ng all-purpose cream. Kahit anong brand ng all-purpose cream, pwede naman. So, ayun guys, buo yung ating all-purpose cream kasi nilagay ko siya sa chiller. So, ayan na siya guys. Pag ilagay na natin yung ating fresh milk sa all-purpose, lakasan na natin yung ating apoy. Tapos, continuous lang natin siyang haluin. Then, maglalagay na tayo ng salt and pepper. Yung salt, depende sa panlasa nyo kung gusto nyo nang mataas yung alat or sakto lang. Nasa inyo yun. Tapos yung pepper, ganun din. Depende sa inyo kung gusto nyo ng manghang. Sa akin, gusto ko ng manghang kaya medyo madami ang ilalagay natin. Yan. Then, maglalagay tayo ng chili powder. Konti lang din ang ating lalagay ng chili powder. Yan. Maglalagay din tayo ng lemon and pepper seasoning. Konti lang din. Muna yung ating lemon pepper. Yan, konti lang. Yan, continuous lang natin haluin. Tapos maglalagay tayo ng oregano. Dried oregano, konti lang. Saka dried na basil. Ayan. So, ayan, malapit na siyang maluto. Kumukulo na yung ating sauce. Haluin lang natin ang haluin. Tikman natin ang ating sauce. So, matabang pa. Lalagyan pa natin siya ng asin.
Tapos kunting pepper pa. Yan. Ayan. Ganyan na yung, yung texture ng ating sauce. Ayan. Tapos ang susunod natin na ilalagay is ang ating cheese. Meron tayong cheddar cheese dito na ilalagay. Mga 150 grams yung cheddar cheese na ilalagay natin. Ayan. Dagdag pampalabot yung ating cheese. Yung salt na yung paglalagay natin ng salt, dahan-dahan lang kasi may mga cheese pa tayong ilalagay. Bukod sa cheddar cheese, meron tayong parmesan cheese na ilalagay. Yung parmesan cheese na ilalagay, depende sa panlasa nyo kung gaano karami. Ayan. Malabot na yung ating sauce. Ayan. Tikim lang tayo ng tikim sa ating sauce para makuha natin yung tamang lasa. Ayan, okay na. So, ang susunod na natin na ilalagay na natin yung ating spinach. Yan. Pag nailagay na natin yung ating spinach, haluin lang natin. Ayan. Tapos, ilalagay na natin ang ating sinet aside na hipon. Ayan. Haluin lang natin ng haluin para maluto pa yung ating hipon kasi 2 minutes lang natin niluto kanina. Wow, perfect na yung ating creamy buttered Tuscan shrimp. Yan. Yan, pakuluan lang natin siya ng another 2 minutes pa para mag-blend pa yung lasa ng hipon. So, ayun guys, okay na to. Luto na ang ating creamy buttered Tuscan shrimp. Ayan. So, hanguin na natin. Guys, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at para masundan nyo ang ating niluluto sa araw-araw. So, guys, ito na ang ating hipon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!